number 6, Sunshine Garcia. Ayan. Ayan. Naiabot na sa atin ng ating panel of judges ang ating mga makakasama. Nga pala po ang mga mananalo po ngayon sa ating monthly finals will join us already in the grand finals. Okay, Sa grand finals, mga kasama natin. And the winners! Teka, may airs. May airs. Winners. It's a tie. Okay. We have a tie. Palagay ko, 6 yan. 6 yan, Taise. Tie. We have a tie. Between contestants number 3 and number 5. Congratulations to Mary Ann Santos and Carla Ann De Jesus. Ay, miss, okay ka lang? Okay lang po ako. Hindi po ako intindihin. Naku, huwag mo na isipin yun. Na natanggal ka na agad. At least nakaabot ka pa nga ng monthly finals. Eh, tama na yan. Bago siya sumikat at makilala bilang isa sa pinaka-sexy at pinaka-fashionistang miyembro ng Sex Bomb Dancers, sari-saring pagsubok ang dinaanan niya sa buhay. Siya ay si Sex Bomb Sunshine Garcia at ito ang kanyang kwento. Ayos ka lang ba, anak? Okay lang po ako, Tay. Hindi po ako intindihin. Napakaganda ng nanay mo sa litratong yan. Tanda ko pa kung kailan ko kinunan ito eh. Wala ka pa nun. Pinagbubuntis ka pa lang niya. Kaya siguro napakaganda niya sa litratong ito. Tay, di ba kasing ganda ko si nanay? Pareho kayong maganda. Anak, magtatatlong araw na itong lamay ng nanay mo. Hindi mo man lang ba siya sisilipin? Hindi ka man lang ba magpapaalam sa kanya? Tay, paano po ba magpaalam sa taong mahal na mahal mo? Hindi ko kasi alam kung paano eh. Alam kong masakit ang biglaang pagkawala ng nanay mo. Pero, kailangang tanggapin natin. Ayaw kasi ng nanay mo na nakikita niyang nalulungkot tayo. Mahal na mahal ko si nanay. Mahal na mahal ka rin naman niya eh. Alam ko napakahirap. Pero, kailangan nating harapin ito eh. Kung magkasama-sama lang tayo, anak, kakayanan natin. Kakayanan natin lahat ito eh. Anak, parang sa akin. Ha? Opo.
Di ba nangako ko sa iyo na papatayo ako ng kubo dahil yun ang gusto mo? Nangako ko tutulungan kayo ni tatay. Bakit hindi mo hinintay yun? Bakit hindi mo hinintay? Bakit? Bakit hinintay mo ako sinabi? Sige po, maraming salamat po. O paano, alis na ako. Isama ko na si Sunshine. Sa akin na siya titira, tapos pag-aaralin ko. Anso na pag-usapan na natin to. Ayoko at hindi ako pumapayag. Eh, yun ang huling bilin ng asawa mo bago siya namatay, hindi ba? Ako ang ama, Anson. Kaya ako ang magdidesisyon kung saan titira ang mga anak ko. Ang bira naman, Edgar eh. Pinapairal mo na naman ang kakitiran ng utak mo eh. Kung sa'yo titira si Sunshine, anong klaseng buhay yung bibigay mo? Kung sa akin siya titira, eh di pwede ko ibigay lahat. Pwede ko pag-aralin. Eh yun lang naman ang pangarap ng kapatid ko bago siya namatay, hindi ba? Pero Anson, sila na lang natitira sa akin. Edgar, alam mong itong tama. Para to kay Sunshine. Halika na. Tay, Tama si Tita Anson mo. Sumama ka na sa kanya. tay, dito lang ako. Hindi ako aalis dito, tay. Huwag matigas ang ulo, nak. Sumama ka na sa kanya. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Na. Tay, akala ko ba basta sama-sama tayo, makakayanan natin to? Bakit mo ako pinamimigay ngayon? Anak, makinig ka. Makinig ka mabuti, ha? Hindi kita pinamimigay. Masakit rin sa akin ito. Pero kaya kong tiisin ang lahat. Kumanda lang ang kinabukasan mo. Naintindihan mo? Tay, dito lang ako. Sige na, Anso, kunin mo na siya. Susunod ka na lang gamit niya. Tay, naman ayoko dito, Anson eh. Halika na. Shine. Tay, naman. Huwag na matigas ang ulo. Halika na. Tita. Halika na. Halika na. Dala ng kahirapan, napilitang ipaampon si Sunshine ng kanyang ama. Simula ngayon, dito ka na sa akin titira. Laki ng bahay ko, no? Lahat ng gamit ko dito imported. Galing Europa, Amerika. Walang local. Hi, Siri. This is Sunshine. Hi, Sunshine. Siya yung asawa ko. Uncle Freddy yung tawag mo sa kanya. Okay, dito sa bahay, wala kang ibang gagawin. Maraming katulong, kaya hindi mo kailangang magtrabaho. Mag-aaral ka lang. Naintindihan mo? Opo. Ma'am, saan ko po lalagay ito? Doon sa kwarto pinaayos ko kanina. Opo. Ay, ma. Oh, Liza, andito ka pala. Akala ko malis ka na. Paalis pa lang ho eh. Liza, si Sunshine, pinsan mo. Sunshine? Siya pala yun. Ano ginagawa niya dito? Na, kamag-anak natin siya. Ewan ko. Late na ako, May. Bye. Bye, Pa! Halika na. Manang, tulungan ko na po kayo dyan. Ano ba naman tong batang ire? Huwag ka na mag-abala. Tsaka isa pa, pag nakita ko ni Ma'am na pinagtatrabaho kita naku, papagalitan ako noon. Pero salamat na din. Kayo naman po. Hindi pa nga po ako nakakatulong, nagpapasalamat na po kayo kaagad.
Ang ganda-ganda mo, Iha. Alam mo, kamukhang kamukha mo yung kapatid mong si Liza. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi mo alam? Naku, ano ba naman tong bibig kong to? Lagot ako kay ma'am nito. Sandali lang po, hindi ko po kasi maintindihan eh. Ano pong hindi ko alam? Wala. Kalimutan mo na yung narinig mo, ha? At saka, sige na, nakalimutan ko. Marami pa pala akong gagawin sa loob eh. Tsaka ako na lang tatapusin to. Naging palaisipan kay Sunshine ang tunay na relasyon niya kay Liza. Kaya't pinilit niyang alamin ang katotohanan mula sa kanyang ama. Oh, kulang pa yan. Yung 3 sako, balikan mo pa doon sa jeep. Apo. Tay? Shine! Tay! Tay, may itatanong po sana ako sa inyo. Sana sabihin niyo sa akin yung totoo. Ano yun? Kaano-ano ko po si Ate Lisa. Pinsan ko lang po ba siya? Manang, magkano tong pagkain namin? Tay, Anak, kailangan kong bumalik sa trabaho. Tay, sige naman. Sabihin niyo na sa akin yung totoo. Kaano-ano ko po ba talaga si Ate Lisa? Anak, paniwalaan mo na lang kung ano sinasabi. Paniwalaan mo na lang kung ano yung alam mo. Tay, puro kasinungalingan lahat yun eh. Alam kong hindi ko pinsan si Ate Lisa. Tay, sige na po. Kayo na naman ang makakapagsabi kung kaano-ano ko talaga si Ate Lisa eh. Sige na, Tay. Panganay namin, ang nanay mo si Lisa. Nung pinanganak ka, lumapit sa amin si Tita Anson mo. Gusto mampunin si Lisa. Hindi kasi silang magkaanak ng kanon niyang asawa eh. 4 na taon pa lang siya noon. Hirap na kasi ang buhay namin nun eh. Kaya pumayag na kami. Gaganda kasi ang buhay ng kapatid mo doon. Buhay na hindi namin kayang ibigay. Kaya lang may isang kondisyon, anak. Hindi namin siya pwedeng makita. Hindi namin siya pwedeng makausap. Kaya hindi mo siya nakilala bilang kapatid. Mahal namin ng nanay mo, ng Ate Lisa mo. Mahig na kami dahil gaganda ang kinabukasan. Ate Lisa mo. Ate Lisa. Matapos malaman ang kanilang tunay na relasyon, sinikap ni Sunshine na mapalapit sa nakatatandang kapatid. Gusto mo tulungan kita? Ate, ano bang klaseng sayo yung sinasayaw mo? Ay, yung gusto mo yung sa akin. Ganito, ha? 1, 2, 3, 4,
naman to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alam mo, naiintindihan ko naman eh. Hindi mo talaga makukuha kagad-agad yung step eh. Pero konting tiyaga lang makukuha mo na yan, ate. Ate? Ate. Alam mo na? Alam mo, nung una makita kita, gusto na kitang yakapin eh. Kaya lang hindi ko alam kung anong reaksyon ang ibibigay ko sa'yo. Pasensya ka na kung nataraya kita. Kaya lang yun, naiintindihan ko naman eh. Nung bagong panganak ka, niyakap kita eh. Hindi ko alam yun na pala yung ni Best na mayayakap kita. Hindi nabigo si Sunshine. Nakuha niya rin ang loob ng kapatid niyang si Liza. Ate, tingnan mo itong binili ko. Ang gaganda. Naku. Oo, Nano. Pero magaganda rin yung nabili ko. Tay? Sunshine, Ay, kumusta na po kayo? Ang tagal niyo nandito matawag sa bahay. abala lang ako, anak. Ate Lisa, si tatay. Good afternoon po, Tito. Ate, bakit dito ang tinawag mo sa kanya? Eh, tatay mo siya. Tawagin mo siyang tatay. Bakit ko siya tatawaging tatay? Eh, may papa na ako. At hindi siya yon. Ate! Kaya mo siya, anak. Ate! Bakit ka naman ganon? Bakit mo naman binastos si tatay? Tsaka natin pag-usapan niya. Napagod ako. Ate, makinig ka muna! Ano? Ang gusto ko lang naman, magkaayos kayo ni tatay. Ang pamilya tayo, di ba? Bakit ka nagagalit sa kanya? Bakit? At bakit hindi, ha? Pinamigay niya ako, ah! Ano ko, tuta? Ha? Basta lang pinapamigay? Kung akala niya hindi ko pa naiintindihan yun, alam ko lahat ng nangyari. 4 na taon na ako nun. Ginawa niya yun dahil mahal na mahal ka niya. Mahal? Kung gano'n ang klase ng pagmamahal niya, hindi ko kailangan yun. Ate, hindi mo naiintindihan eh. Gusto lang naman ni tatay maging maayos ka, maging maganda ang buhay mo. Ayun ako pala yun, oh. Tingnan mo to. Ha? Maganda na buhay ko ngayon. Hindi ko na siya kailangan. At kahit maglulupasay pa siya sa harap ako ngayon, ha? Wala akong pakialam. Huwag kang bastos! Kahit anong gawin mo, ama mo pa rin siya! Wala kang utang na loob! Wala akong dapat tatanawing utang na loob sa kanya. Dahil simula nung pinamigay nila ako, natapos na doon ang ugnayan naming dalawa. Hindi niya na akong anak. At lalong hindi na rin siya ang ama ko. Ginhawa na ang kanyang buhay sa piling ng tiyahing umampon sa kanya. Patuloy pa rin naghahangad si Sunshine na muling makasama ang kanyang ama. Naintindihan mo kung anong lagay mo dito sa bahay na to, na Sunshine? Naintindihan ko po, tita. Mabuti naman dahil ako ang bumibili ng gamit mo. Ako nagpapakain sa'yo, ako nagpapaaral sa'yo. Pati mga panty mo ako bumibili eh. Isa lang ang kapalit nun. Loyalty. Naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin ng loyalty? Opo. Mabuti naman. Dahil ayoko ng asong kumakagat sa sarili niyang amo. Nabalitaan ko nakikipagkita ka raw sa tatay mo.
Ayoko nakikipagkita ka sa kanya. Ayokong kinakausap mo siya, ni sa telepono, hindi mo siya pwedeng kausapin. Mula ngayon, ang gusto ko, burahin mo na siya sa utak at puso mo. Pero tita, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Kahit anong gawin niyo, ama ko pa rin siya. Grata? Pwes sa ayaw at sa gusto mo, yan ang gagawin mo dahil ako ang nasusunod sa bahay na to. Sorry Hindi ko naman inisip na ganito lalaki yung gulo eh. Alam mo, hindi mo naman kailangan mag-sorry sa akin eh. Ayos lang naman yung sa pananatanggap ko eh. Bukas din, mawawala din yung sakit nun. Alam mo kung kanino ka dapat mag-sorry? Kay tatay. Hindi ko pa ata kayang gawin ngayon yun eh. Ama mo pa rin siya. Alam ko, mahirap intindihin. Kaya lang kasi, Sunshine, hindi naman tayo pareho ng nararamdaman eh. Ikaw sa kanya ka lumaki. Nakilala mo siyang tatay mo. Pero ako bata pa lang. Wala na ako sa poder nila eh. Ay, sorry, pero tingin ko hindi ko pa talaga kayang harapin o kausapin siya ngayon. Kung ganon, tsaka na lang tayo maging magkapatid. Kapag siguro handa ka na tanggapin ang tatay natin. Sunshine. Hoy, kayo, uminom lang kayo na uminom dyan, ha? Wala tayong pasok bukas. Madami pa dun sa loob. Ha? Alam nyo guys, ang cool talaga ito si Lisa eh. Kaya mahal na mahal ko to. Bolero! Uminom ka na lang. Anak, magmamadyong ako sa kumari ko. Ikaw nang bahala dito, ha? Sige po, ingat ho. Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa uwian, ha? Sa library po ako pumunta, nag-aral lang po ako. Oo, sige, pasok na. Bye. Hoy, sino yun? Si Sunshine. Malayong kamag-anak namin yan eh. Pinag-aaral ng mama ko. Maganda siya ah. Lasing ka na ba? Minom ka na nga lang. Uy, pag kulang ng sa loob, marami ah.
sa kwarto. Tapos bigla niya na lang po ako hinihipuan. Anong drama na naman to? Ba't gumagawa ka ng gulo? Tita, hindi po ako gumagawa ng gulo. Totoo po yung sinasabi ko. Wala po akong ginagawa sa kanya. Napapaliw na uwi yata yung babaeng yan eh. Sinungaling! Huwag kang sisigaw. Nakakahiya ka? Alam mo ba itong si Ruben? Galing sa magandang pamilya yan. Nire-respeto ang mga magulang niya. Nakakahiya naman siguro kung pagbibintangan mo ng ganyan. Tita, nagsasabi po ako ng totoo. Alam mo kung iniisip ko ngayon kung bakit mo ginagawa itong kwentong to? Siguro gumagawa ka na ng dahilan para pwede ka nang lumaya sa bahay na to. Para pwede mo nang sundan yung tatay mo. Hindi ko nga alam bakit atat na atat kang sundan ng tatay mo eh. Ginawa mo ako ng sinungaling eh. Huwag ka na magsalita, humingi ka na lang ng sorry. Ayoko po. Hihintayin mo pa bang magalit ako? Ano? Pasensya na. Hindi matanggap ni Sunshine na mas kinampihan pa ng kanyang tiya ang lalaking nambasto sa kanya. Dinamdam din niya ang pagsasawalang kibo ni Liza. Dahil sa insidenteng yun, lalong nasira ang samahan ng magkapatid. Miss, may kailangan ka? Ha? Wala, sige. Ay, sandali lang, miss. Kasi ilang beses nakitang pasilip-silip sa bahay namin. May kailangan ka ba? Hindi ka naman mukhang magnanakaw. Kung magnanakaw ka rin, wala kang makukuha sa bahay namin. Hindi ako magnanakaw. Huwag kang mag-alala. Dito kasi kami dati nakatira bago kayo lumipat. Namimiss ko lang yung bahay, kaya pinapasyalan ko. Halika, pasok ka muna. Ha? Wag na. Baka kasi magalit pa yung magulang mo eh. Wala naman ang nanay ko, nasa palengke, kaya ayos lang. Salamat. Ang laki na pala ng pinagbago ng bahay na to. Alam mo, dati, diyan ako tinuruan ng tatay ko eh. Diyan ako natutong magsulat. Diyan ko natuto yung ABC. Miss, may naiwan yata kayong gamit dito. Sandali ha. Eto. Sige, sandali lang. Makakuha lang ako ng inumin mo ha. Naging mas matimbang pa rin kay Sunshine ang kanyang ama. Kaya nagpasya siyang iwan na ang kapatid at tiya. Tita? Ano naman to? Nandito po ako para magpasalamat at magpaalam. Naluloka ka na ba? Akala mo papayagan kita? Biniling ka sa akin ng nanay mo bago siya namatay eh. Tita, malaki na po ako. Tsaka nakapag-desisyon na po ako na hahanapin ko si tatay sa Manila. Hindi mo gagawin yan. Tita, huwag na po kayo magalit.
Kailangan ko lang po talagang gawin to. Malaking Maynila. Eh kung mapano ka? Konsyensya ko pa. Alagaan ko po yung sarili ko. Ikaw. Mukhang nakapag-desisyon ka na eh. Sige, pagdating mo doon at nagbago isip mo, bumalik ka lang dito. Bukas ang pinto. Maraming salamat po, Tita Anson. Sunshine? Ate. Saka na, hindi ko kasi alam kung kailan kita ulit mayayakap eh, kaya niluluwas-luwas ko na. Basta ito lang gusto ko malaman mo, ha? Gusto ko, kahit saan ka nandun, iingatan mo yung sarili mo. Maniwala ka man sa hindi mahal na mahal kita, ha? Ate, paano kita? Sige na, kasi ano, baka tanghaliin ka pa. Basta ingatan mo yung sarili mo, ha? Ingat ka. Tay? Sandali lang. Tay? Sandali. Sunshine. Tay? Ginagawa mo dito? Hinanap ko po kayo eh. Ayun, po. Kumain ka na ba? Kape, gusto mo? Hindi na po. Eh, gusto ko na po kasi magkasama-sama tayo eh. Bakit parang hindi kayo masaya nakita ako, Tay? Anak, masaya ako. Nahihiya lang ako sa'yo, anak. Ito mo naman, lagi ng buhay namin dito. Kaunting ulan lang. Baha. Sa lababo nga ako natutulog, oh. Kapatid mo yan. Wala ho akong pakialam, Tay. Basta magkasama-sama lang tayo ulit. Malaki naman to eh. Kasya naman tayong tatlo dito eh. Wala kayo malungkot, Tay. Madaling na nga lang ho tayo magkita eh. Malungkot na ho kayo. Maging masaya kayo. Ate mo. Halos wala silang matirhan at laging kapos sa pagkain. Mas pinili pa rin ni Sunshine na samahan ang kanyang ama. Ngunit sa paglaon, naramdaman din ni Sunshine ang kanilang kahirapan. Boss, kaya ko naman po magbente kahit hindi pa po ako nakakatungtong ng college. I'm sorry. Isa kasi sa mga requirements namin eh. I'm sorry, miss, ha? Marami pa akong gagawin. Okay ka lang? Para ka namatayan dyan sa itsura mo. Paano po kasi? Ilang linggo na ako naghahanap ng trabaho hanggang ngayon wala pa rin ako makakuha. Ay, nako, baka sa mali ka naghahanap. Po? Sa mali ka naghahanap. Alam mo, miss, ano mo? Oh,
Oh, maganda ka. Although na parang baduy lang yung outfit mo, parang probinsyana, pero gagawa natin ng remedyo yan para gumanda ka, di ba? Tignan mo, oh. Alam mo, pwedeng-pwede ka sa Japan. Ilang taon ka na ba? 16 pa lang ho. Ay, ganun ba? Alam mo, pwede naman dayain yung edad eh. Baka hindi ko pa po kaya. Ano ba yan, miss? Hindi ka na, hindi mo pa nasusubukan. Alam mo, for the meantime, meron akong kaibigan, meron akong kakilala sa Itbulaga. Isasali kita sa TV, babe. Gusto mo? Sige po. Tutulman ang kalooban. Pinasok ni Sunshine ang pagmumodelo ng mga sexy kasuotan. Mama Sharon, ano bang ginagawa natin dito? Ay, naku, Sunshine. Di ba, mag-model ka ng damit. Di ba, napag-usapan na natin yan? Di ba? Ano? Pero sobrang nipis naman kasi nito eh. Nakakahiya. Hiya! Akala ko ba gusto mo manalo sa TV, babe? Tumingin ka sa akin. Kung gusto mo manalo sa TV, babe, dapat wala kang hiya. Walang hiyayang ganyan. Di ba? Sobrang nipis naman kasi talaga nakakahiya. Hiya? Ano ka ba? Maganda ka. Tsaka huwag kang mahiya. Madali. Ayun na, susunod ka na. Baon ng lakas ng loob at determinasyon. Sumali si Sunshine sa TV Babe Contest ng Itbulaga. Pinalad siyang manalo sa daily at weekly round. Ngunit natalo siya sa monthly final. Akala niya, tapos ang lahat. Pero di niya alam, may swerte palang padating. Miss, ba't ka umiiyak? Anong pangalan mo? Sunshine po. Shine. Ako nga pala si Joy, manager ng Sex Mom Girls. Alam mo, huwag ka nang umiyak. Para sa akin, ang ganda-ganda mo. Salamat po. Di na ako magpapaligoy-ligoy, ha? Gusto mo ba sumali sa Sex Mom Girls? Sa sex bomb po? Oo, yung mga dancers na nagbabakap sa laban na bawi. Type mo ba? Sigurado po kayo, hindi po ba kayo nagbibiro? Ano ka ba? Sa bata akong to, nagbibiro pa ba ako? Of course not. Alam mo, para sa akin, bagay ka sa kanila. Ano, kung yan kung papayag ka. Sige po, okay po yun sa akin. Talaga, type mo. Ayan, pagte-training na kita, para at least masalang kita kagad. Huwag ka nang umiyak, baka mamaya hindi ka dyan swerte. Baka dito ka swerte. Halika na. Gusto itong batang to, paiyak-iyak pa. Kapaniwala si Sunshine sa swerteng inabot niya nang alukin siya ng manager ng Sex Bomb Dancers na si George Castro na maging miyembro ng popularang grupo. tayo. Hi, girls! Ate Joy! May papakilala ako sa inyo bago nating member, si Sunshine. Uy, may bunso na tayo. Talagang bunso dahil bata pa yan. Kaya kayo, turuan niyo siya ng tama. Yung mga tatamad-tamad dyan, ha? Dumadami tayo. Okay, Ira, sige na. Ikaw na magturo sa kanya ng mga existing natin for love Opo, Ate Joy. Okay? Galingan mo. Sige po. Bye-bye. Yung laki naman yan. Totoo ba yan? Ha? Totoo yan? Tingin naman. Ay, foam lang. Alam mo, ganyan din ako dati. Kulang sa hinaharap.
Pero wag kang mag-alala. Alam mo, marami kang kauri dito eh. Uso kasi sa sex bomb ang flat-chested. The joke lang. O, tara na, tara na. O, 5, 6, 7. Taas muna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 po. 7, 8. Okay, bye. Calling out batch 84 of Ramon Magsaysay Cubao High School. We will be having a reunion on December 5, 2001 at 5 p.m. at the Valle Verde Country Club. For details, please... hindi dako dito. Tabi-tabi po. Malupit yun. Hindi alam mo dadaanan. Please call Edna Matulak at 928-1375. And happy viewing to Paulino Pongpong San Juan Reyes from Oten. Wow! Ang ganda naman ng bracelet mo, Mia. Panalo ka dyan. Naman! Ano ka ba? Alam niyo ba, 4 gives pa yan, ah. Oh. Wow! Bongga naman yan. Ganda. Sis, yan yung bago. Ah, siya yung kung maglakad parang pato. May problema ba? Wala naman. Ikaw naman, di ka naman mabiro. Nagkakatuwaan lang tayo. Hindi, baka kasi may problema kayo sa akin eh. Mas mabuting sabihin niyo na ngayon. Wow! Ang taray! Palaban si Bunso, sis. Mia, kaya mo yon? Ano naman, no? Baka kasi may problema kayo. Boss, sino pa mo bang inaantay natin? Yung ibang kasama mo, sabi ni Miss Joy, 4 daw kayo kukunan. Antay mo na lang. Total, busy pa naman kami. Siguro dami lang sila. Boy, kahit na yung mga ilaw. Parang pato. Tama naman ako, kaka-wild pa kayo. Excuse me. Bago lang ako dito. Ayoko ng away. Gusto ko lang magtrabaho. Kaya kung pwede sana maging magkaibigan tayo. Ako si Ira. Mia. Cynthia. Di inakala ni Sunshine, Mia Ira at Cynthia na sila pala ang magiging mag-best friends. Ayos na sana ang lahat. Hanggang sa... Madam, napaaga ka yata ngayon ah. Maaga po kasi natapos yung rehearsal namin eh. Tay, tingnan niyo yung mga pinamili ko. Tsaka, alam niyo, Tay, naghahanap na ako ngayon ng apartment para makalipat na tayo. Tay, okay lang po kayo? Oo, nak. May gusto lang sana ako sabihin sa'yo. Ay, ito pala yung bahay niyo. Tay, anong ibig sabihin nito? Matagal na kasing patay ang nanay mo, nak eh. 7 taon na. Kailangan ko naman ng magmamahal sa akin. Tay, ako. Mahal ko naman kayo ah. Oo nga. Pero iba yung pagmamahal ng isang asawa. Si Estela, matagal na kami magkakilala, hindi ko lang masabi sa'yo. Dahil lagi kang busy. Plano na nga namin magpakasal. Papalitan mo na ang nanay. Ayoko!
Hindi ako pumapayag. At kung itutuloy niyo yung kasal niyo, sisiguraduhin ko sa inyo wala kayong makukuha suporta sa akin. At kahit kailan, hindi ko na rin kayo kakausapin! Alam mo, sa tingin ko, nagsiselos ka lang eh. Kaya ayaw mo magkaroon ng bagong asawa ang tatay mo. Tumpak. Alam mo, minsan, may pagka-matalino ka rin, Ira. Sira ka talaga. Pero hindi ako nagsiselos, no? Nagsiselos ka. Kasi, sa tinagal-tagal yung magkasama ng tatay mo, ikaw yung, di ba, bini-baby-baby niya. Tapos ngayon, biglang may iba na siyang baby, di ba? Yun ang hindi mo matanggap. Eh, hindi niya naman kasi kailangan ng iba pa eh. Nandito naman ako, ng kapatid ko. Anong plano mo ngayon? Ewan ko. Sabi kasi ng kapatid ko, tinuloy niya na yung pagpapakasal doon sa babaeng yun. Gustuhin ko man, pero sa ngayon hindi ko pa talaga kayang makita o kausapin man lang yung tatay ko. Lalo na yung napangasawa niya. Kaya siguro mas mabuti, lumayo na muna ako sa kanya. Hindi mapatawad ni Sunshine ang kanyang ama dahil sa muling pag-aasawa nito. 1 taon din silang hindi nag-usap. Ngunit magbabago rin ang lahat nang makarating kay Sunshine ang isang masamang balita. So, tayo natin. Hindi pa sinabi ni Ate Joy, pero... Hello? Hello, ate, si Danny to. Oh, Danny. Danny, anong problema? Ate, si tatay. Anong nangyari kay tatay? Ate, si tatay. Inatake siya sa puso. Tulungan mo ako, di ko alam gagawin ko eh. Ate, pupunta ka dito ngayon din. Tulungan mo ako, di ko alam gagawin ko. Ah, Tay. anak. Okay na naman ako, sabi ng doktor eh. Tay. Sorry. Patawarin mo ninyo ako. Kasi naging makitid ang utak ko eh. Nagsiselas po kasi ako. Kasi feeling ko, ganita niyo na agad si tatay. Hindi na mahalaga yun, anak. Ang importante, andito ka. Ay, pinapatawad niyo na po ako. Hindi naman kita kailangan patawarin eh. Dahil kahit kailan, hindi ako nagalit sa'yo. Ngayon naiintindihan mo na ako. Masaya ako. Namiss kita, anak. Alam mo, nung inatake ako, ikaw ang una kong naisip. Akala ko, aalis ako sa mundo ko ito. Hindi kita nakakausap man lang. Ay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Hindi mangyayari yun. Sabi nga pala ng doktor, okay na siya. Pero may nakita kasing bara sa puso niya eh. Kaya pala siya inatake. Bara? Kailangan uminom ng gamot ng tatay mo eh. Para daw hindi lumala. Pero
mas makakabuti daw kung mauoperahan. Kaso mahal abutin eh. Magkano? Kalahating milyon. Hayaan niyo. Alam ko mabait ang Diyos, Tay. Alam ko gagawa siya ng paraan para makaipon ako ng kalahating milyon. Alam ko gagawa siya ng paraan. Di nagtagal, pinakinggan din ng Diyos ang kanilang dasal. Tay! Tay! Dani! Tita! Tatay! Sandali! Tay! Andiyan na! Batang to. Tay! Bakit? Alam niyo, Tay, nanalo ako ngayon sa King. Talaga? Konting pera na lang makakaipon ako ng pang-opera niyo. Bait naman talaga ng anak ko. Ika nga pala maiba na. May bisita tayo. Tita? Nabalitaan ko nangyari sa tatay mo kaya pumunta ako dito. Hindi na po kayo galit sa amin. Matatanda na kami para mag-away-away pa. Eh, kukunti na nga lang tayo. Dapat magtulungan na lang. Ate? Ay, ate. Bakit umiiyak ka? Eh, kasi hindi naman itong magandang apartment na magharang kotse ang pinapangarap ko eh. Matagal ko ng pangarap at magkaayos-ayos tayo. Mabuo ang pamilya natin. Magpakailanman. Sunshine, kamusta na kayo ng ate mo? Mas naglapit na po yung loob namin ngayon. Paano ginawa para maglapit kayong dalawa? O siya yung may ginawa? Hindi naman po, parang, kasi kahit anong gawin ko naman po, sister ko pa rin siya. Oo. Parang hingi kami ng sorry sa isa't isa. Sunshine, nagalit ka sa father mo nung nalaman mo na meron siyang chika-bebs. Opo. Bakit? Bakit yung anak na babae nagtatampo pag ganun? Mukhang hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin. Mukhang hindi mo pa rin natatanggap, no? Hindi, tanggap ko na po. Kaso, syempre, lumaki po ako nang kasama siya. Ano po ako, parang makatatay ako eh. Saan siya pupunta, doon ako. Close ka sa father mo. At saka feeling ko po kasi nun, parang dali mo naman pinagpalit si mama. Pero di ba wala na eh. Wala na si mama. Ay, Wala parang, sa langit na. inintindi ko na lang siya sa sitwasyon na yun na matanda na nga naman siya. Kumbaga, in case na kung sakaling ako mag-solo ko, paano siya? Wala nang mag-aalaga sa kanya. Kumbaga, wala na po siya gano'ng kasama sa buhay. So, inisip ko na lang po yung kapakanan niya na rin kung saan siya masaya.
Yun na lang po iniisip ko sa kanya kasi ayaw ko rin po na nahihirapan siya. Sana natanggap mo na. Tanggap ko na po. Natanggap mo na yung pag-asawa niya muli. Ha? Meron bang ambisyon yung kasing bata mo, 18 years old? Napapag-isip-isipan mo na ba yan? Yung kinabukasan mo? Apo. Ano, isip-isip mo na? O ano sumasagi sa kaisipan mo? Na gusto ko kung sakali bang mawala na ako sa sex bomb, sakali bang mangyari yun, meron na akong stable na, kumbaga, may iba pa po akong mapagkukunan ng source of income. Basta sa akin lang po kasi, makita ko lang okay yung pamilya ko. Maganda yung kinalalagyan ng tatay ko, ng kapatid ko, okay na ako. Makita ko lang kayo maayos, masaya na ako. Kasi hindi ko man yan nagawa sa mama ko, at least masabi niya man lang sa akin na natulungan ko yung pamilya ko. Sunshine, we wish you all the luck in the world, ha? Thank you At po. kami nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkakataon para itampo ka ang buhay mo. Nakapulutan sana ng aral ng ating mga televiewers. This is for you. Thank you po, Tita Mel. Thank you din po sa Magpakailanman at saka sa GMA Kapuso. Papasalamat din po kay Ate Joy sa staff ng Focus E. Sa pamilya ko, lalo-lalo na sa iyo, Tay. I love you. Tsaka sa mga fans, sana lagi pa rin kayo nandiyan para suportahan yung Sex Bomb. Thank you. Ngayoy patuloy pa rin ang pagpailanlang ng karir ni Sunshine. Bukod sa Itbulaga, napapanood din siya sa Daisy 7, ang top-rating afternoon drama series dito sa GMA. Talaga namang walang patid ang pagbuhos ng swerte kay Sunshine. At ito'y dahil hindi na niya nakalimutang tumanaw ng utang na loob sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Nung hindi pa ako member ng Sex Bomb, hindi ko alam kung anong buhay ko nun. Basta alam ko, naging magulo lang yun nung mamatay yung mama ko. Sa taga namin hindi nakita. Parang asaya-saya ko. Uwi ako sa bahay. Tay, kita ko na si ate. Sabi ko, ang ganda niya. Kamukha ko siya. Sabi ko, sabihin mo sa kanya, kinukumusta ko siya. Patay na yung mama ko. Ang hirap tanggapin.